Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat ng estudyante ang apprentice ni Sir Caden. At kung gaano ka-inosente ang mukha nito. Sinasabi ng iba na sa tingin nila ay hindi maihahambing sa World Academic Top 10. In the meantime, dumating si Jiwoo doon at bumati sa bawat isa na naroon. Ang lahat ng mga estudyante ay nagulat nang makita siya, at si Jiwoo ay humarap sa nangungunang top 10 na mga mag-aaral at nagpaliwanag sa kanila sa nangyari kahapon. Sinabi niya na siya ay pagod lamang, at isa sa kanila ay nagsabi na hindi sapat ang kanyang dahilan. Nagulat sila na ang apprentice ni Caden ay talagang mukhang sobrang inosente, at tinanong sila ni Jiwoo kung magsisimula na sila ng kanilang pakikipag-ugnayan. Ngayon ang isa sa kanila ay nagtanong kung ang ibig niyang sabihin ng pakikipag-ugnayan ngayon. At si Jiwoo ay nagtanong kung hindi ito ay nangangahulugan na dapat na silang mag-spar. Nabigla sila dito, at tanda nila kung ano ang sinabi sa kanila ni Duke noong nakaraang araw. Sinabi niya sa kanila na hindi pumayag si Jiwoo na makipagsapalaran sa kanila, at tinanong ng isa sa kanila kung nakaroroon ba siya para makihalubilo sa kanila. Sinabi sa kanila ni Duke na para sa Caden's apprentice, ang pakikipag-sparring sa kanila ay isang kawalan sa kanya, at siya lang ang matitira para sa kanya, at kahit siya man ay magkakaroon ng gasgas kung siya ay natalo, ngunit hindi makakuha ng anuman, kahit na siya ay manalo. Tinanong niya ang mga ito kung sumang-ayon sila na makipag-sparring sa kanya. At ilagay ang kanilang mga sarili sa kalagayan nito, bulalas niya. Kailangan nilang gawin ang anumang bagay sa kasalukuyan. Tinanong siya ng isa sa kanila kung gusto niyang makipag-spar sa isa sa kanila, at pumayag si Jiwoo na gawin ito. Tinanong niya ito kung sigurado ba siya tungkol dito, at tinanong siya ni Jiwoo kung anong ibig niyang sabihin. Samantala, pumunta doon si Muse at sinabing tutulungan niya sila sa bagay na ito. On the other side, ipinaalam ni Royce na si Jiwoo ay makikipag-sparring sa isa sa mga rookie nila habang nasa tabi niya si Duke. Ngumiti siya at sinabing, si Jiwoo ay isang basura na nasisira ng ulo para pumalayag ng ganoon para siya ay pupunta at aliwin ang kanyang sarili, habang ang Duke ay galit na galit at kung ano-ano, ang bawat bagay na ginagawa niya na nakakapagpakulo ng kanyang dugo. Sa kabilang banda, ang lahat ng mga estudyanteng nagtitipon sa sparring ground at nagbubulungan kung siya ay maihahambing ba si Jiwoo sa Top 10 Worlds Awakens, ngunit sila ay nanalo na laban sa kanila. Hinarap niya ang isa sa mga mag-aaral upang makipag-spar, habang ang iba pa ay hinihintay ang kanilang turn ay isa pang araw. Dahil mukhang hindi na nila maiiwasan sila, darating din ang turn nila. Ang isa sa kanila ay nagtanong sa isa kung sila ay makakapag-comprehend dahil ayon kay Mr. Duke. Siya ay nasa parehong antas ng mga nangungunang top 10 at sinabi niya na makikita natin ang tungkol dito. Ipinakilala ng kandidato ang kanyang sarili bilang numero 38 at binati siya. Hindi naiintindihan ni Jiwoo ang kanyang pangalan at binalita sa kanya ni Muse na ang kanilang mga rookie ay hindi tinatawag sa kanilang mga pangalan, ngunit sa unang numero na ibinigay sa kanya, si numero 38 ay tumingin patungo kay Jiwoo at habang nakikipagkarera siya sa utak niya, dapat mag-isip siya ng paraan para magapi siya. Bago pa man sinabi na ni Duke na ang bilis ang pangunahing kakayahan ni Jiwoo, at ito ay talagang nakakalito upang harapin siya, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi kasing lakas. Dapat madali o sa kanya basta maharap niya ang inaasahang impact. At hiniling sa kanya ni Duke na patayin siya kung makaharap niya ito. Bilang kapalit, ipinangako niya na i-sponsor siya at ang kanyang organisasyon at tinuturuan din siya na maging karera ng kanyang bilis dahil hindi man lang mag-isip. Sa kasalukuyan, si numero 38 ay naghahanda na pagkatapos marinig kay Duke ang info. Ngunit ang kanyang impluwensya ay lalago lamang sa paglipas ng panahon. Iniisip ni Jiwoo na siya ay kabilang sa mga nakakatalo sa World Academic Top 10. Nagsimula ang laban at sumugod siya patungo sa kanya para umatake, iniligtas ang kanyang pwesto habang umaakyat sa sandaling ibagsak niya si Jiwoo. Bigla siyang nabigla nang mapansin niya si Jiwoo sa harap niya, at matagumpay siyang nataman. Nagtataka siya kung kailan niya ito napapansin, ngunit huli na ang lahat para sa kanya, at pinatalsik siya ni Jiwoo sa pamamagitan ng paggamit ng isang suntok sa kanya. Ang bawat isa ay nabigla dito, habang si Royce at Duke ay lumapit doon at nakita ito sa tabi nila. Ang numero 38 ay bumagsak sa lupa sa malayo, at ang bawat isa ay nabigla sa kanyang bilis. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung ano ang nangyari, at hindi niya nasubaybayan ang alinman sa kanyang mga galaw. Ganon din ang sinabi ni Royce na mabilis itong natapos nang wala siyang nakita. Tinawag siya ni Duke na walang silbi, dahil paulit-ulit niyang sinabi na bantayan ang kanyang bilis.
Mas nabigla sila nang tawagin ni Jiwoo ang susunod na estudyante para humarap sa kanya. Nagtataka sila kung gusto niyang magpatuloy, habang si Royce ay happy na mas marami siyang shows na masasaksihan. Nagulat sila na gusto niya pang lumaban, instead na next time ulit. Kaya tinanong siya ni Muse kung gusto pa niyang magpatuloy. At walang kisap matang sumagot si Jiwoo ng oo. Ang isa sa mga estudyante ay humakbang pasulong at sinabing susunod siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang numero 45 at sinabing isang karangalan na labanan siya. Habang si Jiwoo ay yumuyuko din sa harap niya at nagsasabing ang karangalan ay sa kanya. Inilalabas niya ang kanyang nakakagising na enerhiya habang pinapanatili ang kanyang bilis sa pag-iisip at lumikha siya ng maraming barrier sa paligid niya upang hindi siya maabot ni Jiwoo ayon kay Mr. Duque. Gusto ng ibang mga estudyante ang kanyang ideya at sinasabi na ang tanging bagay na dapat nilang bantayan para sa close combat moves kay Jiwoo na pinapagana ng kanyang sobrang bilis. Ang diskarteng ito ay ilalayo kay Jiwoo at madaragdagan ang kanyang pagkakataong manalo. Bagamat ang tugon ni Muse na ito ay magpapahirap kay Jiwoo na harapin si number 45. Nagtataka sila kung paano ito haharapin ni Jiwoo habang naroroon din sina Royce at Duque na pinapanood sila. Sinabi ni Duque na hindi na makakapalag si Jiwoo, ito ay sapat na. Habang ang mga bagay kay number 45 ay hindi na maaari pa siyang magkaroon ng higit na pagkakitaon hanggat pinipigilan niya itong makalapit sa kanya. Hiniling ni Muse na magsimula na sila at laking gulat nila nang bigla nilang nakita si Jiwoo na nakaabot ng walang kisap mata at nasira ang barrier na ginawa niya para sa kanyang sarili. Sinuntok niya ito ng napakalakas at nahulog ito sa lupa sa di kalayuan. Gulat na gulat sina Duque at Royce sa kanyang bilis at lakas, habang ang ibang mga estudyante ay ganoon din. Tiniyak ni Muse na mas mabilis na siya kaysa dati, at nagtatanong sila sa isa't isa kung nakita nila ang kanyang bilis, ngunit hindi man lang nila mahabol ang kanyang mga galaw. Binasag niya ang defense layer ni number 45 at tinalo siya. Tinawag sila ni Duque at hiniling na edepensa sila sa lahat ng mayroon sila. At mapipigilan nila siya kung ay lalaan nila ang kanilang kapangyarihan para mamaya. Iniisip niya, paulit-ulit niya silang binabalaan. Gayunpaman ay binabaliwala nila ang bilis ni Jiwoo. Sinabi ng isa sa mga mag-aaral na sinabihan sila na kapareho siya ng World Academy Top 10. Habang tinawag ni Jiwoo ang susunod na estudyante para pumasok sa sparring ground, tinawag siya ni Muse at tinanong kung sigurado ba siyang gusto niyang magpatuloy, at walang ibang sagot si Jiwoo kundi oo pa din ayon sa kanyang pagtatasa. Ang lakas ng kapangyarihan ni Jiwoo ay higit na mahusay kaysa sa ibang mga rookie. At ang kanyang bilis ay hindi pangkaraniwan, ngunit tiyak na palabas na niya ang malaking enerhiya para dito. Kahit ngayon siya ay patuloy na nagkakarga ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersang kontrol. At isa sa estudyante ay sumulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang number 13, at sinabing labis siyang nasasabik sa pagkakataong ito. Iniisip niya na kung kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili sa lahat ng mayroon siya, walang saysay ang laban na ito kung kailangan niyang panatilihin ang isang ligtas na distansya mula sa kanyang kalaban. Iniisip niya na gagawa siya ng pagkakaiba, at sasalakayin niya siya bago siya gumalaw. Aatake siya bago pa man magsimula ang laban gamit ang kanyang sobrang bilis at dudurugin siya. At malapit nang maabot ng kanyang atake si Jiwoo nang kumilos siya sa sobrang bilis. This time sa electrical attribute ni Jiwoo. Napabangga sa pader si number 13 at lahat ay nabigla nang makita ang kanyang kalagayan. Gulat na naman si Muse at tumitingin na lamang sa kanyang pag-atake sa kanyang bilis. Ngumiti si Royce at sinabing ang bilis niya ay wala sa mundong ito. At ang kanyang pag-atake ay hindi maaaring maging simple kaysa dito. Gumamit siya ng napakalakas na bilis para atakihin ang opponent. Gayunpaman, ang mga rookies na yun ay wala kung ano ang kinakailangan upang dumpensa mula sa kanyang simpleng pattern. Ngumiti siya at sinabing ang kanyang bilis ay sobrang lakas na sapat na upang matakot sa anumang pag-atake na katulad ng kanyang antas. Iniisip ni Muse na tama ang sinasabi ni Royce na si Jiwoo ay nag-charge pasulong sa isang tuwid na linya at nagdudulot ng epekto sa kanyang kaaway. At ang kanyang pattern ay simple at straightforward. Ngunit ang kanilang mga rookies ay hindi makapag-react sa oras. Lalo na, sa kanyang huling pag-atake. Ang bilis at lakas ay perpekto, at siya ay nabigla kung paano niya magagamit ang gayong mga kasanayan sa laki ng kanyang kapangyarihan. Iniisip niya kung ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa mga hanggal kapag ginagamit ang kanyang mga kasanayan, ngunit ang mga bagay na tulad nito ay posible lamang sa teorya.
Samantala, sina Kaden at Cartin ay ang mamasid sa kanila. At tinanong siya ni Cartin kung ito ay tapos na. At siya nag-reply na ito ay mukhang hindi pa. Ayaw pumunta ni Kaden doon dahil gusto lang niya ng kaunting sunbath at nakatulog na siya. Kaya si Cartin ang tumutok dito. Laking gulat ni Duque na ibinaba niya ang 3 Rockies ng ganoon lang, ngunit mayroon pa silang 3. At iniisip niyang mahihirapan si Jiwoo na harapin silang lahat. Ngunit tinawag sila ni Royce at sinabing dapat na silang huminto para sa araw na ito, dahil hindi niya nakikita ang punto sa pagpapatuloy nito. Sinabi ni Muse na tapusin na agad at ang kanilang rookie ay wala lang magawa sa kung ano ang kinakailangan bilis ni Jiwoo. Si Duque sa pag-iisip na lahat sila ay nag-aksaya ng isang ginintuang pagkakataon. Bulalas niya na 3 sa kanila ang napulbos, at wala ni isa sa kanila ang nagawang makagasgas sa kanya. Samantala, tinawag siya ni Jiwoo sa pangalan at sinabing siya na ang susunod. Nagalit si Duque dito at tinanong siya kung ano ang sinabi niya. Habang ang bawat isa ay gulat na gulat sa kanyang kawalang ingat, naalala ni Jiwoo ang sinabi sa kanya ni Arthur noong araw na tinawagan niya ito, na ang pinakamalaking kadahilanan na nag-aambag sa kanilang info ay si Duque. Lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanila. Sa kabilang banda, nagkunwari siyang walang alam at nag-take advantage sa simula. Hiniling din niya sa kanya na maging careful at maging kalmado kung sakaling muli niya itong makita. Sinabi rin sa kanya na si Duque ay naging mas malakas kaysa dati. Sinabi rin niya sa kanya na hindi niya kayang i-manage, force control ng ganun kagaling kapag huling humarap sa kanya. Ngunit hindi na ito ang kaso, at siya ay mas malakas kaysa dati. Sa kasalukuyan, nagustuhan ni Royce ang kanyang ideya at sinabing, kailangan ng isa na maging sapat na kwalipikado upang maitugma sa Cadence Apprentice. At sa pagkakataong ito ang batang iyon ay si Duque. Laking gulat ni Duque na willing siyang labanan siya pagkatapos ng 3 yun at mukhang pagod siya sa pag-aakalang ito na ang pagkakataon niyang patayin siya sa lugar na yun at siya mismo ang tatapos sa kanya. Pumayag siyang labanan siya. Gayunpaman, sumabat si Muse, at sinabing sapat na ito para sa araw na ito, dahil mayroon ng 3 laban na naganap si Mr. Jiwoo at sobra na kung isa pa. Samantala, galit na galit si Cartin nang malaman niyang gusto niyang labanan ang apprentice ni Snother. Pagkatapos niyang magkaroon na ng 3 laban, at sinabi niyang nag-iinarte siyang parang si Kaden. Muling tinawagan siya ni Muse at sinabing kailangan niyang magpahinga bago makipag-sparring muli. Ngunit tumanggi si Jiwoo at sinabing ayos lang siya. Pinutol ni Royce ang usapan at sinabing dapat siyang makakuha ng sapat na pahinga hanggang sa susunod na laban at gusto niya ang kanyang espiritu. Tinanong niya siya kung niya na makipaglaban sa Lord Snother's apprentice kapag siya ay nasa mas mababang normal na kondisyon. Sinabi niya na hindi niya ito papayagan at hiniling sa kanya na magpahinga muna bago siya sumabak muli. Pagkatapos ay tinawag niya si Duque at tinanong kung ano ang hinihintay niya. At bumalik siya na galit dahil napalampas niya ang kanyang pagkakataon. Tinanong siya ni Royce kung paano niya sinusubukang labanan ang kanyang kalaban. Gayong siya ay pagod na, sinabi niya na pinapahiya niya siya dahil sinasamantala niya na pagod na si Jiwoo. Samantala ipinaalam ni Muse kay Madam Sufra na nilabanan ni Jiwoo ang 3 sa kanilang rookies. At sinabi din ni Muse na ipanalo ni Jiwoo ang 3 matches ng sunod-sunod. Siya ay nalilito at sinabi na ang kanyang antas ng kapangyarihan ay hindi pa nakikitang naiiba sa mga Rockies na iyon. Pinalakas niya ang mga ito. Sinabi ni Muse na si Jiwoo at ang kanilang mga Rockies ay magkatulad sa power straight, ngunit ang kanilang capacity ng kakayahan ay magkaiba. Sinabi din niya na iginiit ni Jiwoo na labanan si Duque kaagad pagkatapos ng laban sa 3. Sinabi ni Madam Sugar na mukha siyang mahina sa panlabas na anyo. Ngunit ginagalingan niya upang mapatunayan na siya ay apprentice nga ni Kaden. At pagkatapos ng lahat, sa kabilang banda, si Cartin ay pinapagalitan siya at tinanong siya kung ano ang kanyang gagawin kung talagang kailangan niyang labanan si Duque noong mismong oras na iyon. At pagkatapos ay sinabi rin niyang tinawag nila itong sparring, ngunit maaari siyang mawala sa kanyang buhay anumang minuto. At hindi siya makapaniwala nang pilit niyang ipinipilit niya na ipagpatuloy ang labanan si Duque nang siya ay pagod na pagod. Humingi ng paumanhin si Jiwoo kay Cartin. Ngunit ito ay nagagalit sa kanya. Tinanong niya ito kung bakit siya apologist sa kanya gayong siya naman ang masasaktan o mamamatay. Sinabi ni Cartin na wala siyang pinagkaiba kay Kaden pagdating sa away. Habang pinapanood lang siya ni Kaden na nakikipaglaban at hindi makapagsalita ng kahit ano. Galit na galit si Duque dahil nagkaroon na sana siya ng pagkakataon na patayin si Jiwoo doon.
Ngunit hamarang si Royce, naalala niya kung paano humanga si Royce kay Jiwoo. At nagtataka kung ano ang nakita niya kay Jiwoo. Samantala, lumilitaw si Mr. Earthquake at sinabing mukhang katawa-tawa. Sinabi niya na narinig niya ang nangyari ngayong araw at siya ay lalaban sa apprentice ni Kaden. Tinanong niya kung nanunuya ba siya na makita siya. Sinasamantala ba niya ang kanyang kalayaan sa paggawa ng kanyang sariling bagay sa kanilang karahan? Habang hindi sumasagot si Duke, bulalas niya na ang pagpunta ni Jiwoo doon ng mag-isa ay nangangahulugan na talagang nag-isip siya. Kahit na hindi niya kasama si Mr. Kaden, ngunit dahil siya ay dumating na mag-isa, mahirap siyang saktan. Gumagawa siya ng kasiyahan at sinabing hindi na gumanda kahit sa kanya. Hindi alam ni Duke ang ibig sabihin ni Mr. Earthquake. At sinabi ni Mr. Earthquake na bumaliktad siya sa kanyang mga kaibigan para maging Snother's apprentice. At sinabing huli na para magkunwaring inosente. Tinanong siya ni Duke kung ano ang gusto niya sa kanya, at sinabi niyang gusto niyang patayin niya si Jiwoo Seo. Sinabi niya kung ikaw ang tunay na Lord Snother's apprentice, nararapat sana na siya ang unang humahamon sa kanya. Dagdag pa niya na dapat daw siya bago siya matulungan ng kaunti. Sa kabilang banda, nag-sleep talking si Carton at may residue pa rin ng galit sa pagtawag niya kay Jiwoo na tulad siya ng kanyang mentor na si Kaden. At tinanong siya ni Kaden kung bakit niya ipinipilit ang kanyang limitasyon ng ganoon. At tulad ng sinabi ni Arthur, ang Duke na ngayon ay malaki ang pinagkaiba kesa noon sa huling pagkakataon. At natututo at nagsasanay siya ng patago para maiwasang mahuli. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang isa sa mga nangungunang top 10 mundo na nagtuturo sa kanya ng personal. Tinanong niya siya kung kailangan ba talaga niyang sumakay sa laban sa isang taong tulad niyan gayong wala pa siya sa kanyang 100% lakas. Sinabi ni Jiwoo na ipinapalagay niya hinding-hindi tatanggihan ni Duke ang kanyang hamon. Dahil sinasamantala din niya na siya ay pagod na. Hindi maisip na Jiwoo kung bakit siya nagtaksil sa kanyang family. At hindi niya gustong malaman. Ngunit gusto lang niyang ipaglaban ng malaman, siya ang pumutol ng braso ni Arthur. At nakikinig si Kaden sa kanya at sinabing, kailangan niyang harapin siya, sooner or later. Kaya sa palagay ni Kaden na ito ay hindi na masama sa ngayon. Ngayon ay marami nang alam si Duke tungkol sa kanyang estilo ng pakikipaglaban at tinanong siya ni Kaden kung gusto din niyang malaman ang anumang bagay tungkol sa estilo ni Duke upang maging patas ito. Pagkatapos ay sinabi ni Kaden sa kanya na ang Snotters ay gumagamit ng slicing bilang kanyang pangunahing galaw sa pag-atake. At tinanong ni Jiwoo kung ito ba ay katulad ng kina Jesok at Jiyang. Ginagamit din nila ang hangin sa pagputol kapag sila ay nakikipaglaban. Ginagamit nga nila ang hangin para sa pang-slice ayon kay Kaden. At bukod sa iba pang mga paraan. Ngunit ang mga kasanayan ni Snotters ay mas malawak na naipapatupad sa higit na diin sa soberanya ng target. Si Duke ay kanyang apprentice, kaya malamang na siya ay naiimpluwensyahan niya sa isang paraan o sa iba pa. Hiniling ni Kaden sa kanya na nilayin ito ng mas mahusay, dahil ito ay magiging napakadali sa oras na ito. Sinabi ni Jiwoo na siya ay naghahanda mula noong pang siyang nagpasya pumunta dito. At sinabi ni Kaden na ang kanyang pakikipaglaban kay Duke ay magiging mas mahirap kaysa sa iniisip niya. 2 beses na niyang natalo ito. At para sa hangarin ni Duke nakuha niyang magtaksil sa lahat, at siguro si Kaden na alumpihit siyang makabawi sa kanya ngayon. Mas komplikado ngayon na naging top 10 apprentice na siya. Ang Snotters na alam niya ay hindi magdahan-dahan sa kanya kung siya ay matatalo muli, at ang kanyang reputasyon ay magiging basura. Sinabi ni Jiwoo na isaisip niya ang lahat ng mga bagay na ito. At tinanong niya si Kaden kung ano ang ginagawa niya kapag nakakaramdam siya ng pagkabalisa, bago makipag-away sa isang tao. Sinabi niya na maraming beses niyang inisip ang kanyang buhay sa linya, napapangusi si Kaden at sinabing hindi siya nawiwindang sa pag-iisip kung siya ay mapapalaban. Bagkus excitement ang nararamdaman niya tuwing may impyerno sa harap niya. Sa kabilang panig, pinaalam ni Muse kay Madam Sufra, na pinilit ni Jiwoo na lumaban muli sa susunod na araw. Napagtanto ni Madam Sufra na mali siya nang sabihin niyang hindi siya katulad ni Kaden. Sinabi din ni Muse sa kanya na sinubukan niyang kumbinsihin na ipagpaliban ng ilang araw, ngunit siya ay pumalag sa pag-reschedule para sa ibang araw. Hiniling niya sa kanya na pagbigyan siya, at natural lang dahil siya ang apprentice ni Kaden na kilala sa pagiging impulsive sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda, lahat ng mga estudyante ay nagkukumpulan sa sparring hall at nakatutok kung sino ang mananalo. Ang iba ay sigurado na si Duke, ngunit idinagdag din nila na kilalanan ng kapangyarihan ni Jiwoo.
Gayunpaman, ang bilis ni Duque ay pangalawa sa kawalan, at ang mga estudyanteng natalo niya ay nag-iisip na ang kanilang reaksyon ay natural lamang. Dahil hindi pa nila nararanasan ang bilis ng kanyang unang kamay, sigurado sila na ang labanan ay hindi ganun kadali para kay Duque. Ngunit narinig din nila na kailangan nito ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan para lamang mapanatili ang sobrang bilis na yun sa maikling pagkakataon. So kung mapapanatili niya ito sa buong labanan, masasabi nilang na kay Mr. Duque ang favor odds. Si Jiwoo ay nagsasanay ng force control. Nang lumabas si Muse at nagsasabing, oras na. Tinanong niya si Jiwoo kung maganda ba ang tulog niya at para kay Jiwoo na ayos naman. Pagkatapos ay pumunta sila sa sparring ground at iniisip ni Muse na may something sa kanya. Siya ay isang batang lalaki pa rin, at doon ay hindi lamang tumuntong sa teritorial ng kaaway, kundi pati na rin ang kagustuhan na ma-engage sa labanan. Iniisip niya kung ito ba ang kailangan para makatiyak na siya talaga ang apprentice ni Kaden. Nang biglang si Mr. Earthquake ang humarap sa kanila, at tinanong niya siya kung ano ang nagdala sa kanya dito. At sinabi niya na kailangan niyang magkaroon ng isang salita mula sa Caden's apprentice. Sinabi din ni Muse na may sparring si Mr. Jiwoo at sinabing mamaya na lang sila mag-usap muli. Bigla siyang gumalaw ng sobrang bilis, hinawakan si Jiwoo sa kanyang bibig ng mahigpit. Sinubukan ni Muse na pigilan siya at sinabing hindi ito tamang pagtrato sa kanilang pagbisita sa ganitong paraan na makakasama sa kanila. Sinusubukan niyang banta siya sa pagsasabing kakailanganin niyang harapin ang kanilang mga superior kapag nalaman nilang ginawa niya ito. Tinawag niya si Jiwoo at sinabing siya at si Kaden ay nakaharang sa kanyang misyon na naglagay sa kanya sa isang sitwasyon. Tinanong niya ito kung sa palagay niya ay maaari na lang siyang pumasok doon at gawin ang kanyang gusto, dahil lang sa nakatalikod niya si Kaden. Tinitigan lang siya ni Jiwoo, at bulalas niya na kaya ba niyang panindigan ang kanyang ugali at ang tingin sa kanyang mga mata, na hindi niya alam ang kanyang lugar. Itinutulak niya si Jiwoo sa dingding, habang sinusubukang pigilan siya ni Muse at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-intervene. Pagkatapos ay iniwan niya siya doon at pumunta si Muse kay Jiwoo upang suriin ang kanyang kalagayan. Ngumisi siya dahil naisip niya na ipinasok niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig. At ito ay isang halaga na napakaliit na walang makakapansin nang walang magbubusisi ng test. Siya ay magiging okay sa ngayon. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang maglabas ng kanyang kapangyarihan, ito ay mag-aapoy sa loob niya at mag-interfere sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, lumapit si Royce kay Duque at tinanong kung sigurado ba siya dito, at ang sagot niya ay definitely contented siya. Napangiti si Royce at sinabing natalo na siya ng 2 beses. Kaya hindi siya ay nasa 100% noon. At hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng Master's Nocturnes para sa unang labanan. At ang pangalawang labanan ay noong ginamit niya ito sa unang pagkakitaon. Sinabi ni Royce na sapat na mga dahilan yun para mabaygo pareho. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na mag-ingat dahil ang apprentice ni Kaden ay hindi nangangahulugang isang madaling tugma para sa kanya, at iniisip niyang magiging epektibo siya sa aktwal na larangan ng digmaan. Bulalas ni Royce nang nabigo ang frame. Sa ambush sa The World Awakens Academy, narinig niya ang Caden's apprentice plays a big part. Bagamat si Kaden ang pangunahing dahilan, ang katotohanan na nagawa niyang harapin ang kanilang mga ahente sa lawak na yun ay nagpapatunay sa kanyang pangkalahatang kakayahan at ang kanyang lakas sa aktwal. At para sa kanyang kakaibang katapangan ay nakikita niya na siya nga ay para sa tiyak na apprentice ni Kaden, at siya ay mag-isa sa isang lugar na hindi naiiba sa teritoryo ng kaaway. Tinawag niya siya at sinabing siya ang apprentice ni Great Lord Snotters. Kaya dapat siyang manalo. Sinabi ni Royce na si Kaden Break ay maaaring acknowledge bilang nangungunang top 10, ngunit hindi siya kabilang sa kanila. At ang pagkatalo sa Caden's apprentice na iyon ay hindi mapapatawad. Pagkatapos ay pumunta siya sa sparring ground kung saan sinabi sa kanya ni Earthquake na ipasok niya kay Jiwoo ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan, at ito ay magti-trigger kapag nagamit niya ang kapangyarihan sa isang tiyak na lawak. At magiging dahilan ng kanyang panloob na pagsabog, kahit na ito ay sapat na maliit upang hindi maputol, ngunit ito ay sapat na upang mahawakan ng power manipulasyon ni Jiwoo. Bulalas ni Earthquake kay Duque na malayo na ang narating niya, kaya ginarantiyahan niya ang kanyang panalo. Sigurado si Duque na mananalo siya sa pagkakataong ito at papatayin niya si Jiwoo Seo. Nandoon din sina Kaden at Kartin, at ginaisang sila ni Kartin at sinabi sa kanya ang tungkol kay Jiwoo. Pumasok si Jiwoo sa battleground at hiniling na magsimula na ang laban.
At iniisip ni Royce na napaka-interesante niya sa paraan ng kanyang pag-uugali. Ang mga estudyante ay nagsasabi na si Jiwoo ay napaka-impressive na hindi matukoy kung gaano siya kalakas, ngunit ang higit na pagkakalmado niya ang nakakapagpaangga sa lahat. Nagtataka sila kung paano siya nagkakaganyan kung mag-isa lang siya. Lumapit si Duke at sinabing bibilisan niya ito. At binati ni Muse si Jiwoo ng good luck. At sinabing hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nagpasalamat sa kanya si Jiwoo. At sinabi ni Duke na nagulat sila sa kanyang hamon. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay nakita lamang. So unless siya, lalo na yung itsura niya. Hindi siya sinagot ni Jiwoo at tinanong ni Duke kung galit ba siya sa kanya. At iniisip mga bagay sa kanya bilang isang teridor, na hindi siya pinansin ni Jiwoo at tinanong kung kaya nilang lumaban. At hindi niya feel ang makipag-usap sa kanya kung sakaling mapansin niya ito. Natutuwa si Cartin sa kanyang komento at sinabing inaasar siya sa kanyang opponent bago ang laban, tulad ng ginagawa niya. Inaatake siya ng agresibo ni Duke, ngunit naiiwasan ni Jiwoo at ginamit ang kanyang sobrang bilis para malapitan siya. Naglalaban sila close combat na labanan. Habang mabilis si Duke sa pagkakataong ito at inaatake siya ng maraming beses, ikinakalat niya ang kanyang pag-atake sa ibabaw ng sparring ground, at sinusubukan din ng iba pang mga estudyante na iwasan siya. Lumikha si Muse ng isang isolation barrier at iniligtas sa mga mag-aaral mula sa pag-abot sa kanila. Sinubukan ni Jiwoo na isara ang distansya at atakihin siya pagkatapos maabot siya, ngunit siya ay masyadong malakas kaysa dati at itinulak siya pabalik, napakabilis ng kanilang mga galaw kaya't hindi sila makasabay na makita sila. Napagmasdan ni Jiwoo na ang kanyang paggalaw, ang kanyang kapangyarihan, manipulasyon at lahat ng iba pa ay mas flexible kumpara dati. Iniisip niya na si Duke ay hindi na tulad ng dati, tulad ng sinabi ni Kaden. Kinukuha niya ang kanyang kapangyarihan at sinubukang atakihin siya, ngunit ginawa ni Duke ang kanyang powerball at hinaranggan ang kanyang pag-atake. Tinanong niya siya kung nakalimutan niya na ang high speed ay isa rin sa kanyang mga pangunahing lakas. At kahit na ito man ang kanyang pinakamataas na bilis, kahit na gumawa ng isang gasgas sa kanya ay hindi magawa. Hiniling ni Duke sa kanila na hayaan siyang manalo sa laban na ito. At sinabi ni Jiwoo na siya ay may punto dahil kung siya ay nag-iingat ng pag-atake sa kasalukuyang bilis, sasanayin lang niya ang kanyang sarili nang walang anumang damage. Ngunit pagkatapos ay magiging mahina siya sa kanyang mga pag-atake sa saklaw sa sandaling bumagal siya. Masaya si Duke sa pag-aakalang magagamit niya ang kanyang pangunahing kasanayan, habang si Jiwoo ay nagtitipo ng labis na kapangyarihan. At pinakawalan ni Duke ang kanyang kapangyarihan at hiniling sa kanya na dalhin ito sa kanya. Nagmadali si Jiwoo patungo sa kanya ng may pinakamataas na bilis. At nakikita niya ang mga napapalibutan siya ng force power ni Duke sa paligid niya. Sinubukan niyang tusukin ito sa kanyang bilis, ngunit biglang nagsimulang masugatan ang kanyang katawan at nabigla si Cartin at Kaden nang makita ang pagsabog ng kanyang kapangyarihan. Si Jiwoo ay bumagsak sa lupa bago siya maabot. Habang si Duke ay dahan-daang tumatawa sa tagumpay ng kanyang plano. Malakas siyang tumawa at lahat ay nabigla sa kanyang pagkapanalo. Obserbahan ni Cartin ang kanyang bilis ay bumaba sa 1 segundo na kung saan ay pinababa siya ng kasanayan ni Duke. Habang sina Muse at Royce ay naobserbahan din na may isang bagay na mali dahil ang bilis ni Jiwoo ay biglaang bumagsak ng napakabilis. Pinagmamasdan siya ni Mr. Earthquake mula sa malayo at masaya sa tagumpay ng kanyang plano. Bumangon si Jiwoo kahit siya ay malubhang nasugatan at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. At naramdaman niya ang pag-akyat ng sakit sa kanyang tiyan. Muli siyang inatake ni Duke at natumba siya sa ground. Iniisip ng estudyante na tapos na ang laban at magulo na ang kanyang mga braso at binti. Lumapit si Duke sa kanya, hinawakan siya sa kanyang ulo at tinanong kung ano ang nararamdaman niya ngayon. At natalo niya na hindi niya inaasahan na mangyayari ito nang maglakas loob siyang tumapak doon ng mag-isa. Sinabi ni Duke na hindi niya siya gusto mula pa sa simula. At palagi siyang pinag-uusapan dahil siya ay apprentice ni Kaden. Sinira niya ang lahat at binigyan siya ng label bilang isang traidor. At kung babala ito para sa kanya, maaari na siyang maglaan ng oras upang isagawa ang kanyang plano at ibalik ang karangalan ng kanyang pamilya. Hinayla niya ang buhok ni Jiwoo at sinabing ibinabagsak niya ang lahat para sa kanya. Hiniling sa kanya ni Jiwoo na tanggapin na hindi ito nangyari dahil sa kanya, at ito ay dahil sa pagtataksil sa kanila, at ang lahat ay nasa kanya. Si Duke muli, sinuntok siya at tinanong kung hindi pa ba siya nakikita sa larawan ang mukha niya.
Ngunit sinabi niyang ang kanyang glorified title bilang Cadence Apprentice ay walang kahulugan sa kanya. Bawat isa ay nagbabantay sa kanila ng tahimik. Nag-iisip si Muse kung dapat ba siyang pumasok, ngunit hindi pa sumusuko si Jiwoo. Biglang bumangon si Jiwoo at inatake si Duke gamit ang kanyang electrical attribute. Nagalit si Duke at pinakawalan ng kanyang kapangyarihan, na galit, nag-iisip na papatayin niya siya at para matapos ito. Nilapitan siya ni Jiwoo at hinawakan ang tiyan niya. Tinanong siya ni Duke kung ano ang ginagawa niya at nagpapatawa siya sa kanya na hindi siya makapaghagis ng suntok. Sinabi ni Jiwoo na hindi pa tapos ang laban. Naalala niya ang pagkikita nila ni Mr. Han at sinabing nakikita niyang ang ideya na kailangan niya ng distansya upang magamit ang kanyang pangunahing kasanayan. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na kailangan niya ng sapat na distansya upang pabilisin ang kanyang bilis at tinanong siya kung mayroong ibang paraan na hindi niya alam. Habang si Mr. Han ay nagsabi na dahil mayroong isang paraan at sa bilis na kasing bilis niya, maaari pa rin niyang harapin ang malaking pinsala mula sa kanyang napakalapit na kalapitan. At hindi siya palaging nangangailangan ng force control para i-drive ito. Sinabi niya sa kanya na halos 200 hanggang 400 pulgada ay sapat na. Nagulat si Jiwoo at tinanong kung seryoso siya. At sinabi ni Mr. Hana na sigurado siyang magagawa niya ito mula sa isang malapit na distansya kaysa sa pamamagitan ng pagpapakawala ng suntok sa kanyang maximum power. Mula sa pagsasama-sama ng lahat ng mga kasukasuan at sa kanyang mga kakayahan bilang Y-Icon, kailangan niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan na instantly mula sa malapit na distansya. Sabi niya, kung gagawin niya ito ng maayos, magagawa niyang harapin ang mas maraming pinsala hanggat maaari nang hindi nangangailangan ng distansya. Sa kasalukuyan, sinusunod ni Jiwoo ang kanyang mga tagubilin at sinuntok siya ng buong lakas. Tinulak niya ang kanyang duke palayo sa kanyang pag-atake. At mayroong isang kapanganakan ng pagsabog doon. Gulat na gulat si Rose at Muse nang makita ito, at gulat din ang mga estudyante na itutulak siya ni Jiwoo palayo. Si Duke ay seryosong nasugatan, at hindi nagtatagal, ngunit bumangon muli at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanya. At hindi yun inaasahan kahit na ang legitimate skills na ginagamit niya. Hiniling sa kanila ni Royce na huminto at tinawag si Jiwoo at dineklarang nanalo siya. Masaya ang mga estudyante sa kanyang pagkapanalo habang nakangiti rin sa kanya sina Kaden at Cartin. Nabigla sila kung paano naisipan ni Jiwoo na paikutin ang sitwasyon sa ganoong sitwasyon at talagang akala nila ay tapos na siya. Tumingin sila kay Jiwoo at nag-iisip na hindi kailanman siya sumuko sa unang lugar. At ang kanyang panalo ay nakatala na mula sa simula. Pinagmamasdan nito ni Mr. Earthquake at mga bagay tungkol sa kung paano matatalo si Duke ng ganito. Bumangon si Duke at sinabing hindi niya matatanggap ang kanyang pagkatalo, ngunit maaari pa ring lumaban. Tumingin si Royce sa kanya at sinabing, kahit siya ay nakatayo pa rin siya, ang buong katawan niya ay magulo, at hindi siya maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban ng ganoon. Protesta niya at sinabing, ganoon din kay Jiwoo, na naging malala ang kanyang mga tama, sapat na siyang matalo, ngunit patuloy na lumaban para magawa rin niya ito. Iniisip niya, walang paraan na magagawa niya ito kapag kaya ni Jiwoo. Siya ay malapit nang samalakayin muli, ngunit, nilagay ni Royce ang kanyang kamay sa kanyang mga balikat, sinabi na hindi na kailangang gawin ito ng labis at galit, hiniling sa kanya na itiklop ang kanyang bibig. Bumulong siya sa malapit sa kanya at sinabing may ginawa sila kay Jiwoo, nang bumagal ang bilis ni Jiwoo. Noong ginamit niya ang kanyang huling skills na yon, tinanong niya siya kung paano siya maglakas loob na gumamit ng mga dirty tricks upang labanan ang kanyang opponent. Gayong siya natatanging apprentice ni Lord Snothair. Pumalag si Duke at sinabing wala siyang ginawa, habang si Muse ay nagtataka kung ano ang kanilang argumento. Maaari namang panigan siya ni Royce kung madumi ang gusto niyang laban dahil hindi niya siya maaaring pabayaan. Ngunit ang isang ito ay medyo naiiba. Tinawag niya siya at pinaintindi na si Jiwoo ay talagang mas malakas kaysa sa kanya at ang apprentice ni Lord Snothair at natatakot sa apprentice ni Kaden. Iyon ang katotohanan. Bago pa man ang aktwal na laban, pinagalitan ni Royce si Duke at sinabing siya ang nagdududlot ng kahihiyan sa kanya at sa pangalan ng Lord Snothair. Hiniling niya sa kanya na isaalang-alang ang kanyang sarili na maswerte na hindi siya pinatay. Tahimik lang na nakatayo si Duke habang si Royce ay nakaharap kay Earthquake sa kanyang daraanan. Tinanong niya ito kung bakit hindi siya mukhang masaya, at tinanong siya ni Royce kung siya ba ang may pagkana at bakit niya ginawa. Sinabi ni Earthquake na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya dito, at sinabi niyang wala siyang pakialam kung ano ang gagawin niya, ngunit huwag siyang hayaan kaladkarin siya sa kanyang baluktot na plano.
Tinanong siya ni Mr. Earthquake kung sa tingin niya ay okay lang nabantaan siya dahil nasa likod niya si Lord Snutters. Sinabi ni Royce na binibigyan lang niya siya ng payo at tanungin siya kung ano ang gagawin niya kung malaman ng kanilang master kung ano ang ginawa niya. Sa kabilang panig, ipinaalam kay Madam Soufre na ang apprentice ni Caden ay natalo si Duque. At ibinalita ni Muse sa kanya na ang nanunood sa kanya na lumaban ay talagang kamanghamanghang. Pinangangasiwaan niya ang kanyang kapangyarihan ng makinis, at ang ilan ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 beses na Waiken power na mayroon siya upang labanan sa kanyang antas. Sinabi pa ni Muse na hindi niya mahanap ang mga salitang maglalarawan sa kanya. At hindi niya akalain na kahit sino sa kanyang pangkat ng edad ang makakapareha niya dito sa kanya. Sinabi ni Madam Soufre kung talagang siya ang apprentice ni Caden. At sinabi niya na mayroon ding isang bagay na kakaiba si Caden sa combat ability. Wala sa nangungunang top 10 nag-isip tungkol sa kanya. Kahit nakilala ang kanyang pangalan sa pagtalo sa World's Top 50, hindi man lang nila naisip na siya ay nagkakahalaga ng kanilang atensyon. At lahat ng iyon ay nagbago matapos masaksihan ang kanyang laban. First hand, para bang lahat ng tungkol sa kanya ay gear patungo sa labanan. Sinabi ni Madam Soufre, ang isang bagay tungkol sa kanya ay naiiba mula sa iba pang mga kasanayan, sa mga ganap na Waiken, sa mga mandirigma na nag-iisip sa buong buhay nila. At ang kanyang pagbubukod tangi sa labanan ay nagpapa-espesyal kay Caden. Ngunit ito ay ang katotohanan na siya ay nagpapakita ng kakayahan sa labanan na higit sa kanyang kapangyarihan, tulad ng batang iyon na si Ji Woo-so. At hindi tulad ng ginamit niya ang higit na kapangyarihan na parang napaka-imposible. Tinanong siya ni Muse kung paano niya ito ginagawa at sinabi ni Madam Soufre na maaari lamang magkaroon ng isang paliwanag na si Caden ay nakatuon lamang sa pagbuo ng kanyang Waiken na kapangyarihan at ang aplikasyon nito labis na tumutugma sa labanan. At sinanay niya siya sa isang antas na ang pag-akyat para pumasa sa kanila sa nangungunang top 10, ngunit pinag-aralan niya ng buong buhay niya upang makahanap ng isang paraan upang magawa iyon. Nabigla siya sa sinabi ni Madam na siya ay totoong adik sa pakikipag-away. Sa kabilang banda, ang doktor ay umalis makaraang bisitahin siya at hinihiling sa kanya na magpahinga. Tinanong siya ni Caden kung ano ang kanyang pakiramdam, at sinabi ni Caden na ito ay hindi masyadong masama. Sinabi ni Carton na hindi ito maaari niyang ayusin sa ngayon, dahil magkakaroon sila ng suspecha kapag mabilis siyang gumaling. Sinabi ni Jiwoo na ayos lang dahil hindi niya inaasahan na gagamutin siya. Tinanong siya ni Caden kung ano ang nangyari sa kanya doon, at masasabi niyang may parang mali kapag ginagamit niya ang kanyang kakayahan. Ngunit wala siyang ideya kung may nagtanim ng kanilang kapangyarihan sa loob niya. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na nakasalubong niya si Mr. Earthquake habang papalabas siya ng silid na ito. At siya ang taong nag-ambush sa academy. Ang akala niya ay gumagawa lang siya ng pananakot at hindi niya akalain na ise-set up siya ng ganoon. Wala siyang naramdaman na kahit ano at sinabi ni Carton na ito ay nakatakdang mag-trigger habang pinapagana niya ang kanyang mga kakayahan ng unti-unting. Nagagalit si Caden at sinabing alam niyang magdudulot siya ng gulo sa daan kapag siya ay nakatakas at sinabing ito ang dahilan kung bakit dapat siyang hindi maging maawin tulad ng kapag siya ay natalo. Sinabi ni Caden na huwag nang isipin ang paggawa ng isyu nito at isipin na lamang ito bilang isang aral at matutunan ang mahirap na paraan. Nang mga sagot ni Jiwoo na naiintindihan niya at pinahahalagahan siya ni Caden para sa araw na ito at sa kanyang pagganap. Sabi niya, napakahusay niya. Sa kabilang banda, pumunta si Royce para makita si Lord Snutters at ipaalam sa kanya na natalo si Duque sa Caden's apprentice. Sa kabilang panig, nagising si Duque mula sa isang bangungot at hinayla ang kanyang swero mula sa kanyang braso. Nabigla siya na natalo siya muli at ang mga bagay na siya ay nasa malubhang problema, dahil hindi madaling makawala kina Royce at Master Snutter. Lumitaw si Mr. Earthquake at sinabing hindi siya mukhang masama, habang tinatanong siya ni Duque kung bakit siya naparito. Tinawag siyang taluna ni Mr. Earthquake, natalo siya ni Jiwoo. Kahit na inayos na niya ang plano. At tinanong siya kung may inaasahan siyang reward kay Snutter or kay Royce. Tinanong din niya kung ano ang inaasahan niyang gagawin sa kanya ni Lord Snutters, at kung ito ang higit niyang inaalala, susuportahan daw niya ito at sasabihin sa kanya na nasaktan siya habang nagsasanay kasama niya, kaya naman hindi niya nagawang labanan si Jiwoo sa normal niyang kondisyon. Tinanong niya si Duque kung gusto niya ang kanyang ideya at kung bakit siya tumutulong sa kanya, at sinabi ni Earthquake, ay dahil pareho sila ng layunin na gusto nila ang kamatayan ni Jiwoo. At si Duque ay nabigla na si Jiwoo ay may sapat na makapangyarihan upang ituring na ganoon,
kahit na sa pamamagitan ng maanay sa World's Top 10. Iniisip niya na ang isang taong masama na tulad niya ay makikipag-alyansa sa isang katulad niya, at sinabi sa kanya ni Earthquake na si Lord's Not There nais na makipagkita sa apprentice ni Kayden. Laking gulat niya na si Jiwoo ang pupuntahan niya instead na siya. Pumunta siya kay Jiwoo at sinabing narinig niya ang tungkol sa isang bagay na interesante. Pagkatapos niya sa kanyang pagsasanay, tinanong niya si Jiwoo kung natalo niya si Duke kahit na gumamit siya ng mga panlilinlang. Hula niya na si Kayden ay nagtuturo ng isang may talento, ngunit tinawag niya itong fragile. Tinanong niya si Jiwoo tungkol kay Kayden, at sinabi ni Royce na si Jiwoo ay dumating doon mag-isa. Pagkatapos ay lumingon siya sa likod at sinabing inaasahan niyang makita niya si Kayden, ngunit nasayang lang ang kanyang oras. Aalis na sana siya ng kwarto nang laking gulat nila nang makita si Madam Sufer na papasok sa kwarto. Tinanong ni Snutter si Madam Sufer kung bakit siya naparito. Binalik ni Madam Sufer ang tanong sa kanya kung bakit siya naparito sa kalagitnaan ng pagsasanay. Sinabi ni Snutters na akala niya makikilala niya si Kayden kung pumunta siya dito. Pero para kay Madam, parang naisip niya na pumunta siya doon para takutin si Jiwoo. Siya ay nagtataka na magulat kung siya ay naparito dahil natalo ang kanyang apprentice. Ipinaliwanag ni Snutters na ang pagkakaroon ng Duke bilang kanyang apprentice ay mas tulad ng entertainment sa kanya. 5 taon lang nakasama niya. Sinabi ni Madam Sufer na siniguro ni Kayden na walang makakaalam na mayroon siyang apprentice hanggang matuklasan lang kamakailan, pero siguradong matagal na niya itong pinangangalagaan. Kaya si Duke ay hindi niya katapat. Pinutol sila ni Jiwoo at sinabing nakasama lang niya si Kayden ng halos 1 taon. Silang lahat ay nabigla sa narinig. Kinumpirma ni Madam Sufer kung sinasabi lang niya ay 1 taon at sumagot si Jiwoo ng oo, hindi sila naniniwala sa kanya. At sinasabi ni Lord Snutter na nagsasalita lang siya ng nonsense. At sabi niya, Snutter na mahirap paniwalaan na siya ay 1 taon pa lang na apprentice ni Kayden. Sinabi ni Jiwoo na iyon ang katotohanan at sinabi nila na si Kayden ay kilala sa buong mundo at paano niyang nasabi na kaagad siyang nakilala sa buong mundo. Nawala si Kayden ng mga ganun din sa 1 taon. Napangiti si Lord Snutters, ang sabi niya ay iba at lumabas ng silid. Lumapit sa kanya si Madam Sufer at sinabing nagkamali siya tungkol sa kanya at iniwan ang kanyang silid na nabigla sa kanila. Pagkatapos noon, iniisip niyang sinabi sa kanya ni Muse na si Jiwoo ay maaaring gumamit ng Cadence Electric attribute na parabang ito ay si Kayden mismo. At ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lampas sa kanyang kapangyarihan. Walang pinagkaiba kay Kayden, nagtataka si Madam kung paano na-absorb ni Jiwoo ang lahat kasanayan ng 1 taon lamang. Na parang halimaw na mahirap paniwalaan bilang kanyang apprentice. Sa kabilang banda, tinanong sila ni Jiwoo kung ano ang mali sa kanyang pagiging apprentice ni Kayden sa loob ng 1 taon at nagtataka sa kanilang mga reaksyon. Sinabi ni Carton na hindi makatwiran para sa isang apprentice na maging ganoon kagaling sa loob lamang ng 1 taon. At mas matagal kaysa sa iniisip niya para sa 1 tao na maging sapat na epektibo sa mga sitwasyon ng labanan pagkatapos itong umunlad, depende ito sa kaalaman sa uri ng force control. Ngunit ang iba ay karaniwan, tumagal ng ilang taon upang makarating sa kung saan si Jiwoo ngayon. Sinasabi niya sa kanya na ang kanyang mga kasanayan sa pagtuturo ay nagpapagulat sa kanila, na natutunan niya ang lahat ng ito sa loob lamang ng 1 taon. Ibig sabihin lang ay umuunlad na siya ng napakabilis, na kahit ang mga nangungunang top 10 na nakakita sa kanya ay hindi masukat ang kanyang katalinuhan ng maraming beses. Sinabi ni Jiwoo na dahil tinuruan siya ni Kayden ng maayos, hindi dahil talented siya. Inangkin naman ni Kayden na nagsasabi siya ng totoo, at proud na sinabi na ito ay dahil nga sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta sina Royce at Duke upang makita si Lord Snutters. At ibinulas niya lamang ang salita sa 1 taon. Nabigla rin si Royce na 1 taon pa lang siya kay Kayden. Samantalang inisip niya lang na siya ay talented sa kanyang age group. Samantala, hindi maintindihan ni Duke ang kanyang sinasabi. Tumawag siya kay Royce at sinabing, maraming mga awakens na may kapansin-pansing mga kwento, at hindi niya dapat itago ang kanyang bantay at palaging magsipag. Pagkatapos ay tinawag niya si Duke at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya, habang siya ay nanginginig sa takot. Sinabi ni Lord Snutter, dapat ay papatayin na sana niya siya nang una niyang marinig na nakuha niya ang pagkatalo mula sa apprentice ni Kayden. Hiniling ni Duke na patawarin siya, at sinabing siya ay wala sa kanyang normal na kalagayan.
Sinabi niya sa kanya na nagsasanay siya kasama si Sir Earthquake para maghanda para sa laban kay Jiwoo, at nasaktan siya, ngunit naisip niyang ang ipagpaliban ng laban ay isang kahihiyan, kaya ipinagpatuloy niya ito. Bulalas din niya na wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Sir Earthquake kay Jiwoo So bago ang laban. At nagtanong sa kanya si Lord Snutters kung siya ay injured bago ang laban. Pagkatapos ay sinabi ni Snutters na hindi na mahalaga yun. Hindi siya nasabihan anyway, na kinagulat ni Duke. Ang sabi niya, walang binatbat si Duke kung ano ang kinakailangan para manalo kay Jiwoo. At iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na huwag siyang parusahan. Hiniling niya sa kanya na lumabas ng kanyang silid. At sa labas, sinabi ni Royce na naiisip niya na si Jiwoo bilang kanyang karibal. Sabi ni Royce kung siya ang tatanungin niya, hindi man lang siya naging katapat niya, at hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo. Nagulat si Duke at nagtanong kung bakit lahat sila ay nagsasabi ng ganoon, at siya ay nagsabi na ito ay 1 taon. Shock siya sa sinabi ni Royce na 1 taon na ang lumipas mula nang maturuan ni Kaden si Jiwoo. Laking gulat niya na 1 taon na lang kaya naman pala mababa ang tingin sa kanya ni Lord Snogders. Iniisip niya na hindi siya kasing talino ni Jewel. Iniisip niya, hindi matitigil si Jiwoo na makahadlang sa kanyang daan, at kailangan niya itong patayin. Di nagtagal pagkatapos nito, pumunta siya upang makita ang Mr. Earthquake at sinabi sa kanya ang tungkol sa 1 taon ng pagsasanay. At nabigla din siya nang malaman ito. Iniisip niya na ito ay hindi kapanipaniwala na si Jiwoo ay naging Kaden's apprentice para lamang sa 1 taon. Iniisip niya na si Duke ay gifted na kaysa sa kanya. At hinid niya naiisip ang inggit na nararamdaman niya para sa walang kapantay na talento ni Jiwoo Seo. Iniisip niya, ito na ang oras na hindi na ipinipilit pa ang kanyang button at sinabing hindi na niya maabutin pa si Jiwoo. Hiniling niya sa kanya na isipin na napunta siya sa ganoong kalakas sa loob lamang ng 1 taon, at isipin kung ano ang magiging hitsura niya sa hinaharap. Sinabi niya na siya ay nabubuhay sa kanyang anino. Bulalas niya na ang agwat sa pagitan nila ay lalago lamang sa paglipas ng panahon. At pagkatapos noon, ikinumpara siya ni Lord Snutters kay Jiwoo at nagtataka kung bakit hindi kasing talino si Duke. Galit na galit si Duke na nakikinig sa lahat ng ito. Sa kabilang panig, isang estudyante ang pumunta upang makita si Jiwoo sa kanyang silid at tinanong siya tungkol sa kanyang kalusugan. Lumuhad siya sa harap niya at sinabing talagang impressive ang sparring match, at marami siyang natutunan, kahit nasa pamamagitan lamang ng panunood sa kanya. Pareho silang nagbow bago ang isa't isa, at tinanong siya ni Jiwoo kung bakit niya ito ginagawa at sinabing ang kanyang saloobin ay nangangahulugang mabait. Sinabi niya na itinaya pa nila ang kanilang buhay upang labanan ang Worlds o Icon Academy students. At sinabi niya ay nabalitaan niya ang hindi mapapatawad na pangyayari sa pagitan niya at ng kanilang organisasyon sa kanyang pananatili sa akademya. Mula sa kanyang narinig, ang pag-atake sa kanya ay hindi kailanman bahagi ng plano. At sinabi nila na ito ay isang insidente na nagmula sa ibang pananaw na hindi maaaring hawakan, dahil ito ay pag-aaway sa pagitan nila at ng World's Academy. Sinabi niya na sila ay sumusunod lamang sa isang iba't ibang mga landas at pinapayagan sila ng isa, sila din ay upang bayaran ang presyo. Ang isa sa kanila ay nawalan pa ng kapangyarihan sa paggising, ngunit hindi nila planong hayaan yun ng ganoon lang at kasuklaman ng sinumang. Sinabihan niya siya na hindi ito tungkol sa tama o mali, ngunit ang pagkakaiba ay nasa paniniwala. Nabigla si Jiwoo nang marinig ang lahat ng ito at lumabas ng kanyang silid para magpaalam. Pagkatapos nun, napagmasdan ni Kaden at Curtin na tahimik siya at nag-aalala. Kasabay nito nasa labas ang lalaki nang makaharap niya si Duke doon. Tumalon si Duke sa kanya upang salakayin at isinaksak ang kanyang kamay sa kanyang katawan. Ang batang lalaki na nakakita sa pagkagulat at si Duke ay nagtanong sa kanya kung paano siya maglakas loob na sumipsip kay Jiwoo. Pinatay niya ang batang lalaki gamit ang kanyang kapangyarihan sa paggising at hiniling sa kanya na magpahinga sa kapayapaan. Alam na siya ay namamatay para sa kapakanan ng frame, sinabi niya na ang isa na responsable para sa kanyang kamatayan ay si Jiwoo Seo. Sa kabilang banda, nagsasabi si Kaden na sila ay lalabas doon at sila ay magplano. Sinabi ni Carton, dapat nilang gawin yun habang kaya pa nila. Tinanong sila ni Jiwoo kung malapit na dahil ilang araw pa lang siya doon. At sinabi ni Kaden na malapit na sa inaasahan nito, ngunit siya ay pagod nang magsimulang lumaban. Moreover, ang katotohanan ay tinatanggap niya ang kanilang pag-iimbita at pagpunta doon ay nagsisilbing layunin nito, at inilalaan pa nila ang kanilang mga mag-aaral. Habang nagre-request sila ng mga sparring,
Bukod pa ron mukhang interesado pa sina Lord Snotters at Madam Souffre sa kanya. Wala na silang nakikitang anumang laban sa kanya, kaya hindi niya naisip na pipigilan siya ng mga ito sa pag-alis. Kung ang iba na hindi maganda ang pakikitungo kay Kayden, ay nagsimulang gumawa ng mga bagay-bagay upang pigilan siya, sinabi ni Jiwoo na nagulat siya nang makitang sila ay napaka-supportive at mausisa siya ng higit pa kaysa sa mga tao sa mundo o icon. Ang Cartin ay maaari ring makaramdam ng ganoon sa isang paraan, at sabi, ang kapangyarihan ay nagdidikta ng lahat tungkol sa frame, kasama ang mga tao nito. Sa hula niya, magalang ang mga ito sa kanya dahil apprentice siya ni Kayden sa ngayon, at sila ay kilala para sa kanyang kapangyarihan. At noon pa man ay gusto nilang sumama siya sa kanila. Hindi rin pinapahintulutan na ang kanilang rookies na gamitin ang kanilang mga pangalan. At ayon sa kanilang mga elders, ay hindi karapat-dapat na tawagin sila sa kanilang mga pangalan. Moreover, ang nangungunang top 10 ay laging nag-iingat sa isa't isa, kahit na sila ay kabilang sa isang grupo. At ang ilan sa kanila ay hindi gusto ang pagpupulong ng gulo sa labas ng kanilang tahanan. Kaya ang saloobin na nakita niya sa ilan sa kanila ay maaaring kunin habang nakatayo ang mga opisyal ng frame, at maaari itong magbago sa paglipas ng panahon. Moreover, hindi nila masasabi kung ano ang mangyayari. Kaya ang pinakamagandang bagay ay umalis doon sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Kayden sa kanya na ipaalam kay Muse na aalis siya sa loob ng 2 araw. At si Madam Souffre lang ang nasa loob na may common sense, at sinasalamin ito ng kanyang apprentice. Samantala, si Muse ay kumatok sa kanyang pintuan at sinabi ni Jiwoo na pupuntahan niya sana siya, at tinanong siya ni Muse kung may kailangan siya. Sinabi ni Jiwoo na gusto niyang pag-usapan kung kailan siya dapat umuwi, at natahimik si Muse. Si Mr. Earthquake ay lumabas sa likod niya at sinabing gusto nang umalis ni Jiwoo pagkatapos na mawala si number 6. Pinatigil siya ni Muse sa pag-aakusa gayong wala pang napapatunayan. Kailangan pa nila ng sapat na katibayan. Tinanong siya ni Jiwoo na ipaliwanag kung ano ang nangyayari doon, at tinanong siya ni Muse kung ang numero 6 ay dumating sa kanyang silid kahapon. Sinabi ni Jiwoo na siya ay pumunta sa kanya para sa isang saglit, at sinab ni Muse na siya ay nawawala. Pagkatapos niyang sabihin sa iba na pupuntahan niya siya, sinabi ni Jiwoo na pupunta sana siya sa ibang lugar. Pagkatapos sinabi ni Muse ang mga bagong estado na mayroon silang patakaran na nagbabawal sa lahat ng kanilang mga estudyante na umalis sa kanilang dormitoryo bago pa mag 10 nanograms gabi. Gayunpaman, si numero 6 ay hindi pa bumalik, at ang huling pagkakaalam ng lahat na kung saan man siya pumunta ay sa kanyang silid. Tinanong siya ni Jiwoo kung sinasabi niya na may nangyari sa numero 6, at sinabi ni Mr. Earthquake na magkakaroon na sila ng mga sagot sa ngayon kung sakaling hindi nasira ang lahat ng surveillance camera sa paligid. Nagulat si Jiwoo na alam nila ang tungkol dito at tinanong ni Mr. Earthquake kung mukha ba silang tanga na hindi nila alam ang malakas na electric current niya kaya nasira lahat ng camera. Laking gulat ni Jiwoo na nawawala ang tao at siya ang pangunahing suspect. Humilim si Muse sa kanya para sa kanyang pakikipagtulungan, at pumayag si Jiwoo na pumasok sa kanyang silid. Sa kabilang banda, nagtataka rin ang mga estudyante tungkol sa numero 6, at alam nilang hindi na siya bumalik mula sa silid ni Jiwoo. Iniisip nila na ang numero 6 ay lubos na humahanga kay Mr. Jiwoo, at iyon ang dahilan kung bakit siya bumisita sa kanyang silid. At pagkatapos ay naglaho sa hangin. Sa kabilang banda, tinanong ni Madam Souffre si Muse tungkol kay Jiwoo at sinabi niya sa kanya na siya ay nakadetain sa kanyang silid. Sinabi ni Madam ang punto ng pag-setup sa kanya since hindi naman siya ganun katanga at si Muse din ay iniisip at sinasabing magiging maayos ang lahat kung walang kinalaman si Mr. Jiwoo sa pagkawala. Siya ay nag-aalala nang matapos si Andrea sa kanyang pagsasanay sa tamang oras na posible. At minaliit lang siya ni Kayden, kaya gagawin niya itong dahilan para makabawi sa kanya somehow. On the other side, 2 lalaki ang nakagwardya sa silid ni Jiwoo. At sinabi ni Kayden ay mukhang mananatili sila doon hanggang sa maging malinaw ang mga pangyayari. At alam ni Curtin na yun mismo ang gagawin ng kalaban sa kanya. Malungkot si Jiwoo na ang nangyari sa number 6 ay dahil sa kanya at sa mga bagay-bagay. Paano kung may nangyari talagang masama? Sa kabilang banda, pumunta si Mr. Earthquake kay Duke at sinabing hindi niya akalain na aabot siya ng ganito, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya o kung ano ang kanyang gagawin tungkol dito. Sagot ni Duke, dahil wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan at sa tingin niya ay lalong gumaganda ang kaganapan, ang palabas ay nagpaganda salamat sa kanya. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang makapangyarihang tao at sinabi sa kanya na ang apprentice ni Snutters ang nag-set up.
At itinanggi niya ito, ngunit sinisiguro niya ito. Sinabi niya na walang pagbabago sa katotohanan na hindi nila alam kung saan ang kanilang valid asset ay patay o buhay, at ang Cadence Apprentice ay gaganapin na mananagot ng lahat para dito. Ngumiti siya at sinabing wala nang magagawa si Caden kundi ang pumasok tulad ng huling pagkakataon. Kinaumagahan ay nagmamadali si Muse patungo kay Madam Souffre tungkol sa isang emergency na kinuha si Mr. Jiwoo ni Sir Andre. Pinuntahan din siya ni Sir Andre si Duque at sinabing nabalitaan niyang nasa awkward na sitwasyon siya dahil sa insidente sa World Academy na yun. At sinabi niya na handa pa rin siyang sumali sa frame. Sinabi ni Mr. Andre na ang misyon ay naging isang kabiguan, ngunit alam niyang ginawa niya ang kanyang bahagi sa pakikipagtulungan. At sinabi niya kay Earthquake na bantayan siya para makahingi siya ng anumang tulong na kailangan niya. In the meantime si Jiwoo kasama si Mr. Earthquake, at si Duque ay masaya sa pag-iisip na si Andre at ang World's Top 10 ay may sama ng loob kay Caden sa tingin niya ay mas magiging interesado ito kaysa sa inaasahan niya. Sinipa ni Mr. Earthquake si Jiwoo at hiniling sa kanya na lumuhad. At naniniwala si Andrew na nakuha niya ang pakiramdam na siya ang pinakamahusay sa lahat ng kaideran niya bilang O-Icon. Ngunit hindi niya malalaman na siya pala ay nasa ilalim ng mga pakpak ni Caden sa loob lamang ng isang taon. Tinatawagan niya si Jiwoo at sinabing hindi niya inaasahan na magkikita pa sila. Naalala ni Jiwoo ang huling pagkikita nila. Sinabi ni Caden sa kanya na matagal na niya itong gustong awayin at masaya na siyang kalabanin. Sinusundan din sila ni Caden at Cartin at pinanonood sila ng palihim. At sigurado si Cartin na nangyayari ito dahil sa pangyayari nung nakaraan sa academy. Mga ito, tinanong niya si Jiwoo kung nasaan ang kanilang rookie. Sinagot ni Jiwoo na saglit lang sila nag-usap at hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, hindi na niya alam na nawala siya hanggang kinabukasan at tinanong siya ni Andre kung saan sila nagpunta. Si Jiwoo na muli naman, tumugon, na hindi niya alam ang tungkol dito, at sabi ni Andre, na wala si number 6 pagkatapos niyang makipagkita sa kanya, at sinira pa niya ang lahat ng surveillance camera sa paligid ng kanyang silid at lahat ay nakaturo sa kanya bilang pangunahing suspect. Kumpiyansa si Jiwoo at sinabing wala man lang siyang valid evidence na may ginawa siya sa kanya. Biglang nag-react si Mr. Earthquake at tinamaan si Jiwoo, habang sina Caden at Cartin ay shock mula sa kanilang lugar. Tinanong niya si Jiwoo kung paano siya maglakas loob na makipag-usap ng pabalang kay Lord Andre at sinabi ni Jiwoo na hindi siya mali dahil wala silang patunay na siya yon. Sinimulan ni Mr. Earthquake na saktan siya at binasag siya sa lupa at tinanong kung paano siya nang ahas na iikot ang kanyang mga mata sa kanya at magsalita pabalik. Nagiging masaya na si Duque. Ito ang nakukuha niya dahil hindi niya kilala ang kanyang lugar at hiniling ni Cartin kay Caden na huminto at sinabing, kapag nagpakita siya ngayon, pareho silang nasa panganib ni Jiwoo. Nagiging malubha na ang mga injury ni Jiwoo. At tinanong siya ni Mr. Andre kung anong proof ang gusto niya gayong wala siyang pakialam sa anumang proof. In the meantime, lumabas si Madam Souffre doon at sinabi niya na kailangan nilang sumunod sa protocol ng proseso lalo pat ang batang nasa harapan nila apprentice ni Caden. Hindi masaya si Andre sa kanyang pag-interruption at tinanong kung bakit siya pumapagitna. At tinanong niya ito pabalik tungkol sa kung ano ang ginagawa niya sa batang ito. Sinabi ni Mr. Andre na nawawala ang isa sa kanilang mga mahalagang asset. At alam ni Madam na nagsisinungaling siya dahil wala siyang pakialam sa kanyang mga rookies. Sinabi niya ang punto sa pangangailangan para sa isang malawakang investigasyon. At muli niyang pinaalalahanan siya na ang batang ito ay apprentice ni Caden. Tinanong niya siya kung inaasahan niyang walang gagawin si Caden kapag nalaman niya ito. At tinanong niya kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Bulalas niya na sa kabila ng kanyang babala, pinili na ni Caden na mapunta sa frame's wrong side kaya wala silang pakialam sa kanyang apprentice. Hiniling sa kanya ni Madam Souffre na huminahon at sinabing, ang sadyang paggawa ng isang kaaway ng isang taong kasing lakas ni Caden, sa oras na tulad nito ay walang maitutulong sa kanila na maganda. Kilala siya ay magiging doon magpakailanman kaaway at hindi mapipigilan ang problema sa kanya. At alam niya na hindi bababa sa World's Top 10 ang kailangan para makitungo kay Caden. Nagalit siya at tinanong kung gusto niyang panatilihin nilang mababa sila sa isang tulad ni Caden. Iniisip ni Madam Souffre na ito ay hindi maganda. At si Andre ay hindi mapakali kay Caden sa pag-alala niya sa huling kaganapan ng kanilang paghaharap. Itinaas niya si Jiwoo sa hangin at sinabing sa kanyang kakayahan at attributes kaya sila minamaliit ni Caden. Ngumiti siya at sinabing bibigyan nila ng babala si Caden.
At ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang o-icon at sasaktan si Jiwoo. Sinigawan siya ni Madam Soufra at pinatigil siya. Habang si Jiwoo, na umiiyak na sa sakit, si Duke ay natutuwa sa pag-iisip, ngayon ang araw na mamamatay si Jiwoo Siyo. Inatake niya si Jiwoo at sinabing dapat nilang ilabas ang paghatol sa mga tumatayo laban sa kanila. Ang mahusay na frame. Biglaang lumabas si Kaden doon at inaatake sila. Buong tapang niyang sinabi na ibibigay niya sa kanila ang tinatawag na judgment. May biglaang malaking pag-atake ng kuryente, at ginamit ni Andre ang kanyang kapangyarihan sa paggising upang iligtas sila sa sarili. Iniligtas niya si Jiwoo, at masaya si Andrew na makita siyang nakahanap. Habang tinatakpan ni Cartin ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay habang masamang nakangisi. Ganun si Cartin sa kanyang mukha, lalo na kapag gusto niyang itago ang kanyang pang-aasar. Nabigla rin si Madam Soufra at nagtataka kung sino ang nagpapasok sa kanya doon, dahil dapat ay na-detect na siya ng kanilang defense system sa sandaling makapasok siya. Gayunpaman, ang mas mahalagang bagay ay nagpakita si Kaden sa teritoryo ng kalaban upang iligtas ang kanyang apprentice. Nabigla rin si Jiwoo nang makita siyang muli at ang mga bagay na si Kaden ay nagbanyag ulit ng kanyang pagkakakilanlan mismong mapanganib na lugar tulad nito. Dahil sa kanya, pinakiusapan siya ni Kate na huwag mag-isip ng kakaiba. At ginagawa niya ang dapat niyang gawin bilang kanyang apprentice. Moreover, ginagawa niya ang mahalaga.